Good afternoon, class. Good afternoon, sir. Okay, stand up muna, stand up muna. Okay, okay, kumusta kayo? Okay, before the class is, please read the prayer and Meron Lesla. Fran, dito ka sa harap. Bapa na natin ang pintunya kasanaw, tintakot natin sa natawa, pinakalaman Okay, classes. Sit down. Okay, mag-isimula ang ating klase. Please, pakitabi mga cellphone natin and mag-attendance muna tayo. Ali-Ali, Julaidin Salih, Present, sir. Razmin Makagas, Sir, present. Jai Bandera, Present po. Amiro Inesla, Present po, sir. Suraini Rastid, Present. Amal Aguila. Present po. Okay, very good. Okay, magsisimula ang ating klase. Ang topic ko po is, siya nga pala ako po si Maro Dingani. And then, ang topic ko po ay ideolohiya. Nagkikilala ang iba't ibang ideolohiya o umiiral sa daigdig. Nakakapagbigay ng sariling pananaw tungkol sa mga ideolohiya ito. And then, ang topic ko po ay ideolohiya. Kung mapapansin niyo, anong sa larawan na ito, anong pinapahiwatig niya? Anyone? Besa sa inyo, pagkakala. Besa sa inyo kanya, sige po. Ang ating pagkagamitin ko dyan sa larawan na yan is ginagamit ko yung may sakit at kumukuha ng pera ang doktor. Yan lang po. Sige po. Anyone? Anyone? Okay, July, din. Ang nakikita ko po, sir, sa larawan is na nahirap yung isang lalaki na nakakalito yung isang lalaki. Okay, very good. Ang mga sagot niya. Kung mapapansin natin, ang larawan na ito, saan ito matatagpo ng statue na ito? Hospital. Sige po. Rasley, saan matatagpo ng statue na ito? Sa New York. Very good. Sa New York, United States of America. Okay, ideolohiya. Mag-isipan, ideolohiya. Please, makibasa Suraini, ideolohiya. Hanggang dito. Okay. Ideolohiya. Ang ideolohiya ay isang sistema o kalipunan ng mga idea o kaisipan ng naglalayon magpaliwanag tungkol sa daigdig at sa mga pagbabago nito. Si Antoine Destutt di Cressey ang nagpapakilala sa salitang ideolohiya bilang pinaikling pangalan ng agham ng mga kaisipan o idea. So, yun lang po. Okay, ang ideolohiya ay isang sistema daw ng lipunan ng mga idea o kaisipan na naglalayong magpaliwanag tungkol sa daigdig at sa mga pagbabago nito. Okay, si Antoine Destutt di Cressey ang nagpakilala sa salitang ideolohiya bilang pinakaikling pangalan ng agham ng mga kaisipan o idea. Okay, yun ang ideolohiya is sumasalamin sa mga nakaraan, mga history. Kung pagpapasihan natin ang larawan na ito is simbolo sa estado ng New York sa United States. Isang pinuno na kung saan is may kakayahan, makapangyarihan at may kakayahan, kumbaga may pera siya at may sariling motor. Sinusimbolo ito na mahalaga ang pagiging pinuno ng isang bansa. Okay. Iba't ibang kategorya ng ideolohiya. Ideolohiyang pangkabuhayan, ideolohiyang panlipunan. Okay, ang ideolohiyang pangkabuhayan, please pakibasa, Amal. Nakasentro ito sa mga bata-baran, pagkakabilia ng bansa at paraan ng paghahaki sa mga kayamanan para sa mayaman.
may idea na tayo. Nakapokus ito o pinag-uusapan ng pang-ekonomiya sa bansa at paraan ng paghahati ng mga kayamanan para sa mayayaman. Yun, pinag-usapan is about economic ng bawat bansa. Diba, naging kilala ang bansa natin dahil sa economic, kagaya ng mga banana, naging kilala yung banana tapos ginaintriga sa ibang bansa sa United States dahil sa meron na history. Naging history na ito. And then sa ideolohiyang pang-politika, nakasentro naman ito sa paraan ng pamumuno at sa paraan ng pakikilahok ng mga mayayaman sa pamamahala. Okay, ideolohiyang pang-politika is, pinag-uusapan nito is about sa politics. Pakikilahok ng isang politics sa isang pamamahala. Halimbawa sa yung United Nations, yung United Nations, tapos nagpatawag siya ng meeting na lahat ng president is makilahok sa meeting, makilahok sa isang organization. Dahil meron tayong pag-uusapan tungkol sa pamamahala or issue, kagaya sa West Philippine Sea. Kung sino ba talagang pagmamayari noon. Alam naman natin na isa batas na talaga napatunayan na sa Pilipinas ito. Ngunit ang mga China is, nagikialam sila dito dahil na-declare sila na sa kanila talaga ang West Philippine Sea. At yung tawagin sa kanila is South China Sea. Kaya yung United Nations is gumawa ng paraan or organization para malutas yung problema dyan sa West Philippine Sea. Dahil yung mismo mga president mismo, yung president talaga may kakayahan stop yung gera. Halimbawa, dahil sa West, di ba yung West Philippine Sea, pinagagawa talaga yan siya. Because yung mga senado is nakikilahok sila sa isang organization para ma-resolve at yung purpose ng mga presidente para mag-witness sila sa isang organization para mapatunayan na kung sino ba talaga ang pagmamayari ng West Philippine Sea. Isa sa mga halimbawa na ideolohiyang pang-politika. And then, kagaya din sa mga corruption, sinusolusyonan din ang isang politika o yung isang para malutas yung corruption. And then sa ideolohiyang panlipunan, please pakibasa Jai Bandera. So, tutukoy ito sa pagkakapantay-pantay ng mga mamamayan. Sa tingin ng batas, sa iba ka, ang aspekto ng pamumuhay ng mga mamamayan. Okay, anong pagkakainin ninyo? Surani Razid, ideolohiyang panlipunan. Tingin ng batas. So, sa inyong panlipunan, ito ay tumutukoy daw sa pagiging, kumbaga walang mataas, walang mababa sa atin. Pantay-pantay tayo, lalo na sa pamumuhay. Mahing aspeto ng pamumuhay ng mga so, yun nga, ideolohiyang panglipunan na isumutukoy sa pagiging pantay-pantay nating mamamayan. So, that's all. Okay, anyone? July din. Anong idea mo sa ideolohiyang panlipunan? So, ang idea ko lang sa ideolohiyang panlipunan is pag sinabi natin pagkakapantay-pantay is walang mataas o walang mababa sa tingin ng kada tao. So, kung ano yung batas, may mga case kasi na nangyayari na parang unfair masyado yung buhay natin, no? Na hindi pantay-pantay yung pag-travel ng ibang tao sa atin na bukit mayaman sila is ang tingin nila sa mahihirap is hindi na sila aangat, mahirap na sila, hindi na sila naka-stay. So, kailangan pantay-pantay ang tingin natin sa bawat isa sa atin. So, ayun lang. Okay, thank you. Very good. Thank you sa mga sagot nyo.
very good talaga. Tama po yung sagot ninyo, Miss Racine and Mr. July Rizal. Okay. Ang ideologyang panlipunan is tumutukoy ito sa pagkakapantay-pantay ng mga mamamayan sa tingin ng batas sa iba pang pangunahing aspekto ng pamumuhay ng mga mamamayan. So, ang ibig sabihin nito is, umaga patas, mayaman na hirap kung sino ang may right is masusunod yun. Halimbawa naman sa Saudi Arabia, di ba pag nakapatay ka doon is kakatulan ka ng death penalty. Dahil patas yung batas nila. Pero na lang kung patatawarin ka ng pamilya ng pinatay mo. Yun, isa sa mga halimbawa. Very good yung sagot ninyo. Okay. Pantay ng mga mamamayan sa tingin ng batas at iba pang pangunahing aspekto ng pamumuhay ng mga mamamayan. At isa pa dito is, halimbawa sa nagbigay ng supply is, hindi natin, i-priority natin bigyan yung mga mahihirap. Hindi yung mga mayayaman, bibigyan natin. Ang mayaman, mahirap man, kung yun sa rules ng isang batas is, talagang mabibigyan talaga siya. Halimbawa sa program ng office, di ba para lang yan sa mga mahihirap? Pero para lang sa mahihirap, pero sana naman yung mga mayayaman at saka yung mga teachers, huwag nasasali. Dahil para naman talaga sa mga mayayaman. Maging patas ba kung anong rules is susundin talaga. Okay, yun ang tatlong kategorya ng ideolohiya. Ideolohiya pang kabuhayan, ideolohiya pang politika, at saka ideolohiya panlipunan. Okay. Nadako naman tayo sa mga iba't ibang ideolohiya. Meron itong 5. Kapitalismo, demokrasya, autoritarianismo, totalitarianismo, at saka sosyalismo. Okay, sa kapitalismo is, please pakibasa, Razmit. So, kapitalismo, tumutukoy sa sistema ng ekonomiya, pag-iipon ng kapital upang higit na mapalago ang negosyo at makalaki ang tubo ng mga mamumuhay. Namumuhunan. Ano nga idea mo doon about sa kapitalismo? May idea? Okay, anyone, sino may idea about sa kapitalismo? Basahin niya, tumutukoy sa sistema ng pang-ekonomiya. Pag-iipon ng kapital upang higit na mapalago ang negosyo at mapalaki ang tubo ng mga namumuhunan. Okay, Mr. Rainy? Ang pagkakaintindi sa kapitalismo, ito yung tao na siya yung nagmamanage para maipon yung kapital ng bansa. Or, for example, sa Pilipinas. Kasi, di ba, sa Pilipinas, may namumuhunan sa atin. For example, sa mga establishmento. So, sila yung mga taga-pamuhunan sa atin. Then, may isang tao doon na siya lang yung nag-iipon ng mga may nasa ibang tao din para siya yung mag-tipon sa namumuhunan na yun. Para yung namumuhunan, hindi sila malugi. So, that's it. Okay, very good. Thank you po. Okay, tama po yung sinabi niya. So, tumutukoy yung sinabi niya sa pang-ekonomiya at saka pag-negosyo at saka isang pamumuno na kung saan may naasan is, kumbaga, mapagkakatiwalaan talaga siya, hindi siya corruption. Okay. Kapitalismo, tumutukoy sa sistema ng pag-ekonomiya. Halimbawa sa bigas, di ba may na-assign na Department of Agriculture. Di ba yung Department of Agriculture is siya na mamahala sa tungkol sa mga sa ating pang-ekonomiya, agrikultura. For example, sa sibuyas, di ba dahil ang sibuyas ng pandemic is napakamahal. Tapos, natutugunan ito ng Department of Agriculture dahil sa capital. Kumbaga, ginalo na yung presyo ng isang paninda negosyo. At saka, pag-iipon ng kapital upang higit na mapalago ang negosyo at mapalaki ang tubo ng mga namumuhunan. For example, yung negosyante. Di ba yung negosyante talaga is napakatalino nila? Yung iba nga napakayaman dyan, yung mayaman yung tao dahil sa pagiging negosyo. Gumagawa siya ng paraan, nagtitipid at kung paano niya mapalago ang kanyang negosyo. Halimbawa sa Jollibee, di ba yung Jollibee
Kung pagmamayari ng isang negosyante na taga United States, may para siya sa iba't ibang sulok ng mundo kagaya sa United States, sa Philippines, at saka sa iba pang bansa sa China, sa Vietnam. Isa yun sa isang madiskarteng negosyante. Marami talagang tubo niya doon. Yun lang. Then dadako na tayo sa ikadalawang iba't ibang uri ng demokrasya. Ideolohiya. Number 2 is demokrasya. Ideolohiya at ang uri ng pamamahalaan na nagpapatamasa sa lahat ng pantay-pantay na karapatan. Okay. Pantay-pantay na karapatan. Ano ba yung idea dito sa pantay-pantay na karapatan? Anyone? Okay, Miss Suraini? So, di ba dito sa atin sa Pilipinas is yung karapatan ng bawat isa sa education is pantay-pantay lang, walang mahirap, walang mayaman. For those who want to seek the knowledge, kung sino yung gusto mag-aral, mag-aral, so may karapatan sila, mahirap pa ng mayaman. Pantay-pantay tayo lahat kasi meron sa, may batas na tayo diba, dyan sa pantay-pantay tayo mga sibat. Very good. Isa sa point niya doon is hindi lang mayayaman ang pwede mag-aral. May kakayahan din mag-aral yung mga mahihirap. Okay. And then, demokrasya. Pinamumunuan ng isang kinatawan sa pamamagitan ng halalan. Ang isang mamamayan ay isang maaaring bumoto, tumakbo bilang kandidato at maluslog sa posisyon. Okay, kahit sino sa atin is may karapatang tumakbo bilang isang leader o pinuno ng bansa o barangay. May karapatan dahil nasa demokrasya tayo. Independent tayo, malaya tayong gawin ang ating gusto. Halimbawa, kung sino ang ating pipiliin na ihalal o sino ang ating pipiliin boto. May karapatan tayo at halimbawa, yung nanalo is hindi niya deserve dahil corrupt siya at saka may bisyo. Pwede maluklog sa posisyon nyo, mas deserve. Gaya sa kay Cory Aquino, napatod si Ferdinand Marcos, siguro dahil sa kanyang pamamahala is hindi na maganda, abusado na. Dahil na People Power Revolution at yung naluklog sa posisyon si Cory Aquino bilang presidente ng ating bansa, Philippines. And then number 3 is authoritarianismo. Anyone read? Please pakibasa po yung number 3. Authoritarianismo, isang uri ng pamahalaan kung saan ang namumuno ay may lubos na kapangyarihan. Mayroon mga tinatawag na konstitusyonas na authoritarianismo kung saan ang kapangyarihan ay namumuno ay tinagdaan ng pamilya. Okay, very good. Thank you po. And then, authoritarianismo is ang uri ng pamamahalaan kung saan ang namumuno ay may lubos na kapangyarihan. Mayroon namang tinatawag na constitutional na authoritarianismo kung saan ang kapangyarihan na namumuno ay tinagda ng isang saligang batas. Nito ang tawag ng dating Pangulo Ferdinand Marcos sa kanyang pamamahala sa ilalim ng batas militar noong 1972 hanggang Pebrero 1986. O di ba? Napakahaba ng pamumuno ni Ferdinand Marcos. So akalain natin simula noong 21 years? No, 21 years, no? 1972 hanggang 1986. Bakit ganun naging katagal si Ferdinand Marcos? Any idea, bakit ganun ang katagal ang pamumuno ni Ferdinand Marcos sa ating bansa? Anyone? Okay, look, sir. Bakit naging ganun katagal ang pamumuno ni Ferdinand Marcos sa ating bansa? Okay, Miss Suraini? Kasi nga, di ba nandiyan din, may konstitusyonas na sinusunod ang batas noong kapag ang batas ni Ferdinand Marcos. It means, hindi na yung kayang baguhin ng kahit
sino maliban lang doon sa Sige. Basta yan. Sige. Yun sila. Then, kasi nga, nasa constitution na yun. Hindi, kapag nakalagay ng batas sa constitution, hindi na yan talaga mabago. Unless, ang magbabago is mismo yung gumawa ng batas. Very good! Isa sa mga dahilan, dahil kagaya sa sabi dito, ang pwede lang maging pinuno ng bansa is yung may kapangyarihang mamumuno at ilalagaw sa saligang batas. Kung yung talaga ang rules na sa isang bansa is yung talaga masusunod. Halimbawa si Ferdinand Marcos, siyempre makapangyarihan siya kaya siya naging matagal sa pamumuno. Dahil yung tinatawag na constitutional na at authoritarianismo. Kung saan siya ay makapangyarihan, may kakayahan siya. Di ba nung pamumuno niya, napakamuha ng economics, di ba yung bigas nasa 20 pesos, hindi, nasa 5 pesos na yata yung big presyo ng mga bilihin. Then, napakamura, hindi, naging patok talaga ang ekonomiya natin, naging malakas. Kagaya ng mga banana and bangus, naging kilala sa ibang bansa. Nabibigyan, nasusuplayan natin ng ibang bansa, dito na sila bumibili dahil mababa ang benta natin sa mga supply kagaya ng mga bigas at saka mga gasoline. Okay, yun na. Dadako tayo sa totalitarianismo. Okay, Juan Street, Jai Bandera, Totalitarianismo ay isang uri ng gobyerno na pinamamalaan ng isang diktador o isang pangkat na makapangyarihan ng tao. Ang lahat ng desisyon tungkol sa pamamahala at kabuhayan ay nasa kamay ng isang pangkat o diktador. Ang kalayaan sa paggalaw, sa pagsasalita, at ang karapatang salawatin ang gobyerno ay pinagkikitan. okay, thank you po. And then, totalitarianismo. Okay, ito ay isang uri ng gobyerno na pinamamahalaan ng isang diktador, isang pangkat na makapangyarihang tao. Di ba yung makapangyarihang tao si Ferdinand Marcos? Isa siyang diktador. Ang lahat ng desisyon tungkol sa pamamahala at kabuhayan ay nasa kamay ng isang pangkat o diktador. Umaga, hanggang niya lahat ang mga nagaganap sa mundo. Halimbawa sa agrikultura, kung may karapatan siyang baguhin, halimbawa, magsasabata siya na huwag kayong magpresyo ng mataas, kundi ma-penalty kayo. Isa yun sa halimbawa ng totalitarianismo. Yung namumuno talaga ay siya lang ay kayang baguhin yung isang batas. At pinag-iimpitan sa lumati ng gobyerno at pinag-iimpitan talaga. Ang magkatu, kagaya sa, di ba naganap ng martial law? Magpit talaga yung naganap sa martial law dahil yung mga tao hindi sumusunod sa rules. And then, number 5 is socialismo. One street, EDSLA. Magibasa po ito, socialismo. Socialismo. Isang doktrina ito na nababatay sa patakaran pang-ekonomiya kung saan ang pamamalakad ng pamahalaan ay nasa kamay ng isang grupo ng tao. Kung noong panahon ng Revolusyong Industrial, tungkol sa problemang hatid ng kapitalismo, mga bansang yumakap sa ideolohiyang ito. Number 1, Cuba, China, North Korea, Vietnam. Okay, socialismo. Sa doktrina ito ay nababatay sa patakarang pang-ekonomiya kung saan ang pamamalakad o
ng pamahalaan ay nasa kamay ng isang grupo ng tao. Okay, yun. Patakaran pang ekonomiya ang sosyalismo na kung saan ang pamamahala ay nasa kamay ng isang grupo ng tao. Halimbawa sa palagay natin sa ano ba yun? Sa Department of Health. Halimbawa sa kung may supply siya na gamot. Tapos ang sabi niya is para lang sa mga mahirap at nangangailangan. So, halimbawa para sa mga PWD at saka sa mga senior citizen lang. Yun, may kakayan siyang tugunan yun dahil makapangyarihan siya at nasusunod kung anong gusto niya. Okay? Anyone idea sa sosyalismo? Okay. Umusbong noong panahon ng Revolution Industrial. Okay, umusbong ang sosyalismo noong panahon ng Revolution Industrial. Tungkol sa problema pati ng kapitalismo. Nasosolve yung problema ng mga kapitalismo. And then sa mga bansang yumakap sa ideologiya nito. Kabilang dito ang Cuba, China, at North Korea and Vietnam. Okay, di ba alam naman natin ang China is pagdating talaga sa economics is talagang sikat na talaga sila. And then yung North Korea, is kagaya sa mga technology. Alam naman natin na ang halos karamihan ng mga technology ay nasa bansang ito. China and North Korea and Cuba and Vietnam. Pagdating talaga sa economics, kung ang economics ang pag-uusapan is napakalakas talaga ng China and Cuba at saka Vietnam and North Korea. Sila yung mga bansang yumakap sa sosyalismo. Sa ideologiya nito. And then, anyone tanong po kung saan dito ang hindi naintindihan? Sige, anyone tanong? Okay, ano pong tanong? Yung ano po yung hindi naintindihan dito? Sa authoritarianismo at saka totalitarianismo. Tayo. So, sa parang, parang na yung nagkakaintindi ko sa kanila. Misunderstanding. Hindi misunderstanding. Parang, same pa sila o ano yung pagkakaiba nila? Okay, halos same sila. Dahil dito naman sa authoritismo is ang namumuno is may kakayahang i-under yung mga pamamahalan niya at saka makapangyarihan pinuno at saka tinatana siya ng saligang batas. And then sa totalitarianismo isang pinamamahala isang diktador. Namamahala dito isang diktador. Kagaya sa mga Saudi Arabia, di ba, walang election doon kung sino. Halimbawa, yung president is yung tatay nila, tapos ang susunod sa kanila is yung anak niya. Sa halimbawa, nagtotalismo dahil may kapangyarihan silang itakda kung ano kanilang desisyon tungkol sa pamamahala at sa kabuhayan sa kamay ng isang pangkat o isang diktador. Anyone? Ano? Okay, sige po. Ano po yung pagkakaiba ng ideolohiya pang-politika at ideolohiya pang-panlipunan? Okay, yung ideolohiya pang-politika is nakabatay lang siya sa about sa politika. Yung about sa politics, about politics talagang pinag-uusapan dito sa ideolohiya pang-politika. Nakasentre ito sa pamumuno at kapagkilawak na isang pamamahala. Baga, pamamahala talaga itong pinag-uusapan yung ideolohiya pang-politika. Kagaya sa example ko doon is halimbawa may problema ng isang bansa kagaya sa sinabi ko China at saka sa West Philippine Sea. Pinagagawa talaga ng Pilipinas at China.
Doon naman tayo sa isang halimbawa sa Russia at saka Ukraine, di ba? Nagagera doon sa Ukraine at Russia, and then this year din is nagagulo rin ang Israel at saka bansang Israel at saka Palestine. Dahil sa dahil sa isang teritoryo, puro pamumuno. And then sa ideology ng panlipunan naman tumutukoy siya sa pantay-pantay na pamamahala. Kagaya sa example ni Suraini, na hindi lang mayayaman ang may karapatan mag-aral, may kakayahan din ang mahihirap mag-aral dahil sa pantay na tingin sa tingin ng ating batas o sa tingin ng batas. At yun. Anyone tanong? Parang may gusto ko. Okay, sige. Ang ano po yung ano? Ang sample ng socialismo. Okay. Ang isa sa mga halimbawa ng socialismo is patakarang pang-ekonomiya kasi yung pinag-usapan ito. Patakarang pang-ekonomiya. Halimbawa, sa pinatupad ni Department of Agriculture na hindi bababa sa 40 kilo ang isang kilo ng bigas. Kailangan mong sumunod sa patakaran ng isang namumuno. Diba kasi siya ang nakasign sa Department of Agriculture na kung saan is pinamamahalaan niya ang isang agrikultura at saka nasa kanyang patakaran pang-ekonomiya. Halimbawa po, sasabihin niya is huwag kayong magbenta ng 50 kilos na bigas, kundi mag-penalty kayo. Kaya kailangan nyo sundin nyo dahil yun ang patakaran ng isang ekonomiya at saka yun. Anyone question? Other question? Mga hindi pa naiintindihan ka? None so far, sir. Okay. Ngayon, tatalakayin naman natin kung ano ba ang layunin ng ideolohiya. Layunin ng ideolohiya kung saan is nalalaman natin kung ano ba yung iba't ibang uri kagaya sa pangkabuhayan, ano ba yung mga karapatan bilang isang tao at saka kagaya sa demokrasya, ano ba yung demokrasya at saka ano ba yung kapitalismo at paano ba maglago yung ating negosyo. Dahil napapag-aralan natin na ito, sumasalamin ito sa mga history ng isang bansa or isang mundo. And then, kung wala na kayong tanong is, may quiz po tayo. Ating mga test. Okay, may activity po tayo. Wait, sir. Halos maraming na ano. Mag-play na yan? Okay lang. Kaya bugat mo. Oo. Okay, may activity tayo at ito. By grouping po. By grouping, dalawa. Diyan na kayo tatlo. Ayun, dalawa. Dalawa tayo. By group po, by group. By group po. Okay. Okay, panuto. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. 10 points. Number 1. Paano nakaka-apekto ang ideolohiyang pangkabuhayan sa pamumuhay ng mga tao? Anyone idea? Paano nakaka-apekto ang ideolohiyang pangkabuhayan sa pamumuhay ng mga tao? 1.
maapekto ang ideolohiyang pangkabuhayan sa pamumuhay ng mga tao. Okay, bigyan mo yun ng example. Halimbawa si mayaman. Tapos, hindi niya inatiyan o hindi niya binigyan ng isang supply ng isang mahirap. Anong magiging epekto dito sa pamumuhay ng tao? Okay, kayo po. Sa ekonomiya ng pagkabuhayan, ito po yung, kumbaga, pagbibigay ng mga goods. For example, yun na, sinabi ko sa na yung mayaman is nagbibigay. In short, is yung nagbibigay ng mga supplies sa mga tao na nangailangan na mga tao na nangailangan po. Katulad sa mga education. So, kailangan namin ng pondo para mabigyan yung mga tao. So, yung mayayaman, and of course, yung mayayaman na nagbibigay sila para sa mga. So, thank you, very good, Mr. Kumarin. Number 2, ibigay ang iba't ibang ideolohiya at ipaliwanag. Isip yan, pag-isagot ko. Pag-isagot, please. Ibigay ang iba't ibang ideolohiya at ipaliwanag. O, nene, huwag yung bigyan ng halimbawa po. Bigyan na kayo na ako para sa kapitalismo. Opo. Sa kapitalismo, ito yung sistema ng yung tao taga-kit, ano yung Tagalog mo? Taga-pamahal yung hindi yung napupunan. For example, may nagbigay ng pupunan, then same kit ng pera yung para malaman talaga kung saan gagamitin ang pupunan na yun. May specific sila na gagamitin para doon. Kasi kapag walang specific, for example, hindi nila alam kung saan nila yung gagamitin, then mawawalang mag-miss-address yung pupunan. So, yun na yung tinatawag ng parang mapupunan na sa pag-miss Okay, very good. Okay, another answer. Then, sila mo dyan iba't ibang ideolohiya at ipaliwanag nito. Meron kayo 5 minutes para sa bukas. Okay, may 5 minutes kayo para ibigay iba't ibang ideolohiya at ipaliwanag. At yan ang example. Five minutes. Okay, very good. Gracias, Karen. Okay, very good. Pag-take note, meron tayong assignment.
siguro yung pangkabuhayan, siguro yung pangpolitika, siguro yung kalimutan. Bigyan ito ng mga halimbawa. Anyone na lang, naiintindihan hindi ko ba ating discussion? Yes, Okay, maraming salamat class and pwede na tayo mag-uwi. Sukran.